the Lord. Thank you, Sister Odette. At muli po, mapagpalang umaga sa ating lahat. Praise the Lord na kahit bumabag, kahit na sunod-sunod ang bagyo dyan sa Pilipinas ay naka-join pa rin ang mga kapatid natin na mga PDL. So, bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako ng maiging panalangin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa oportunidad na ibinigay mo ulit upang kami ay matuto sa inyong salita. At dalangin namin na patuloy mong buksan ang aming spiritual na pag-unawa upang aming maintindihan itong mensahe mo na gusto mong iparating sa bawat isa sa amin. At salamat sa inyong banal na espiritu na siya pong magtuturo sa amin sa umagang ito. Sa inyong lahat ng papuri. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay po, so magpatuloy po tayo mga kapatid sa pakikinig ng salita ng Panginoon at lahat tayo ay makinig dahil alam ko na may ihinanda ang Panginoon. Naniniwala ako na may ihinanda ang Panginoon para sa ating lahat at ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay wala pong iba kundi ang tungkol sa pananampalataya. Okay? Mag-focus tayo doon sa ating text sa Matthew chapter 14 verse 22 to 33. So, basahin natin ito at pag-aralan natin kung ano ang gustong ituro ng Panginoon sa atin tungkol sa pananampalataya. Okay? Sabi niya, pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. Okay? So, makita natin dito na si Jesus ang kasama niya ang kanyang mga disciples pero siya ang nagsabi na, sige, mauna kayo. Ituloy natin. Mauna sila sa susunod nilang mission. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Ito po ang everyday na gawain ng Panginoon. Palagi siyang nakikiusap sa kanyang ama. Mapagdasal talaga siya. Kahit gabi, ayan, umakyat pa rin siya sa bundok para manalangin. No? Inabot na siya roon ng gabi. Magdamag siyang nanalangin. No? Inabot niya ang gabi. Sabi niya doon sa verse, tuloy natin, sa verse 24. Nang oras na iyon, malayo na ang bangka na sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinasalpok ng malalaking alon ang bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Wow, ang hirap naman. Sige, ituloy natin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod niya na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila. Of course naman, parang kakaiba, no? At napasigaw sila ng "Multo!" sabi nila, dahil sa matinding takot. Sige, tuloy natin. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob." Yan. Okay. Sumagot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo nga ako riyan papuntahin niyo ako riyan na naglalakad dito sa tubig." Oh, challenge na ni Pedro. Nagsigurado siya na hindi multo yung nakikita nila. So sabi ni Jesus, "Halika," sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Wow! Sige. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unti lumubog. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas niyo ako." Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. Last verse. At sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, "Talagang kayo nga po ang anak ng Diyos." Okay, ito po ay hindi lang istorya, kundi ito ay literal na nangyari sa buhay ni Jesus kasama ang kanyang mga disciples at lalo-lalo kay Pedro. Si Pedro po ang pinakamatanda sa mga disciples ng Panginoon. At ito po, nakita ng Panginoon, 3 taon na nakasama ni Jesus ang kanyang mga disciples. At nakita niya ang kanilang pananampalataya
dinala siya doon, alam natin na wala tayong maitatago kahit anong nangyari ngayon at sa susunod pang mga araw, alam ni Jesus kasi Diyos siya eh. Kaya itong ginawa niya na bakit niya, alam niya na may bagyo na darating. Pero bakit niya hinayaan na, bakit niya sinabi na mauna ang kanyang mga disipulo at susunod na lang siya. Okay? So, of course, alam natin na ara-ara siya na talagang hindi niya pwedeng, pag babasahin natin ang Bible, talagang ugali na ni Jesus ang manalangin. Nagigising siya ng maaga para manalangin. At dito, hindi maaga eh. Kasi natapos na silang nagministro doon sa isang lugar. At papunta sila sa susunod. Dati-dati kasama niya. Pero sa sitwasyong ito, hinayaan niya na mauna sila. Sinabi niya, mauna kayo doon at ako ay manalangin. Dahil may gusto siyang ituro sa kanyang mga tagasunod. Gusto niyang turuan sila tungkol sa pananampalataya. At sa experience ni Peter, dito sa nangyari na ito, meron tayong tatlo na mapapag-aralan kung paano tayo lumakad sa pananampalataya o masabi natin na tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Okay? So, una na makita natin doon, yung nangyari kay Peter, di ba? Nung nasa gitna na sila ng lawa, nagkaroon ng bagyo. Dumating na yung bagyo at malakas talaga, malakas ang hangin. Remember itong katatapos na bagyo dyan sa Pilipinas na talagang sinabi ng Pag-asa na malakas talaga ang bagyo, kaya maghanda ang lahat. At nakita natin, talagang bawat probinsya naghahanda. Pero kahit na naghahanda tayo, hindi natin talaga, hindi natin makontrol ang lakas ng bagyo. Pero alam ko na hindi lang physical ang kailangan natin ipaganda, pati ang spiritual, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya. Kasi hindi natin makontrol ang bagyo, pero ang Panginoon, makontrol niya ang bagyo. Di ba? Manalangin tayo, ang galing ng Panginoon. Ginawa niya ang lahat para tayo ang protektahan. Pero gusto din niya na tayo ay magtiwala, tayo ay manampalataya sa Kanya. At kung may pananampalataya tayo sa Kanya, wala man tayong control sa mga nangyari sa ating kapaligiran, sa ating surroundings, pero ang Panginoon may control siya sa lahat. Kaya po ito, hindi nakataon na ito ang ating pinag-aaralan, pero gusto ng Panginoon na turuan ang bawat isa sa atin na maging handa. Kasi talagang ang bagyo ay kasama sa buhay. No? Hindi lang physical na bagyo, kundi pati spiritual. May mga testings. Ito, ang bagyo. Hindi lang yung kalamitan, kundi may mga testing sa buhay at kasama yan talaga. Hindi, kahit na tayo ay mananampalataya sa Diyos, dahil pa rin mga pagsubok dahil nandito pa tayo sa lupa. At para mapagtagumpayan natin ang lahat at para tayo ay hindi rin mawala sa ating pananampalataya sa Panginoon, kailangan natin talagang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. So, una, ano ang gawin natin para tayo ay lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya? Una, makinig tayo. Hear the word. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Kagaya ng ginawa ni Peter. Nung nakita nila na, may paparating, nakita nila, akala nila multo. Pero nung sinabi, siyempre nakita ni Jesus na sila'y takot na takot, kaya sabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. Nung napakinggan ni Peter yan, sige nga, hindi pala siya multo. Kung si Jesus yan, sabi niya, sabihin mo, kung ikaw nga yan, Jesus, sabihin mo nga sa akin na papunta ako sa inyo na lumalakad sa tubig. At sabi ni Jesus sa kanya, halika! Pagkarinig ni Peter ng halika, hindi siya nagdalawang isip, agad-agad siyang bumaba. Umalis siya doon sa bangka at doon, naglakad. Dahil pinanghawakan niya yung napakinggan niya na halika, naniniwala siya na si Jesus yun. Kasi siyempre alam niya ang boses ni Jesus. Pero ang tao, kita ko, pati ko, kahit narinig niya, nandyan yung pagkasigurista. Kaya sabi ni Peter, kung ikaw nga yan, sige nga, sabihin mo sa akin, halika. Di pagkarinig niya yung sabi ni Jesus, halika. Ano ginawa niya? Agad-agad niyang
sinunod. Pagkarinig niya, nagkaroon siya ng pananampalataya, tinawag na niya ako na halika. Kaya pinangawakan na yun at nakita natin, doon sa nabasa natin, na naglakad na talaga si Pedro doon sa ibabaw ng tubig. Kaya po, talaga ang salita ng Diyos ay buhay. Kasi ang salita ng Diyos at ang kanyang salita ay iisa. Siyempre, nanggaling sa kanya yun, salita niya yun. Kaya habang nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng pananampalataya katulad ni Pedro. Nung nakikita, nung hindi pa nagsalita si Jesus, takot na takot sila. Akala nila multo. Pero nung napakinggan nila at nung talagang tinawag na si Pedro, nagkaroon ng pananampalataya. Pagkarinig ni Pedro sa salita ni Jesus, nagkaroon siya ng pananampalataya, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kaya mga kapatid, paano tayo lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Kasi habang nakikinig tayo sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pananampalataya, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Hindi na tayo natatakot. Kaya alam niyo mga kapatid, ang talagang kailangan natin araw-araw, ang kalaban natin araw-araw is takot, pagdududa. Yan. At mga pagsubok. Kaya sa dami ng pagsubok na ating mga kinakaharap, hindi natin kaya, manghihina tayo talaga. Pero habang nagbabasa tayo sa salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng lakas na loob. Nagkakaroon tayo nagkakaroon tayo ng pananampalataya, nagkakaroon tayo ng pag-asa na hindi tayo nag-iisa. Ang salita ng Diyos, habang binabasa natin ang salita ng Diyos, nalalaman natin na hindi pala tayo nag-iisa. Nandiyan pala ang Diyos kasama natin. Kasama natin at hindi tayo pinapabayaan. Alam niya ang mga nangyayari sa atin. Kahit na yun, alam niya ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi niya, makinig kayo sa salita ng Diyos. Kaya ina-appreciate namin. Congratulations sa bawat isa sa inyo dahil talagang hindi kayo nagliliban, palagi na dyan kayo na patuloy na excited, palagi excited na makinig sa salita ng Panginoon. Kaya i-congratulate mo yung katabi mo, sabi mo, sige kapatid, ituloy-tuloy mo yan, patuloy kang makinig sa salita ng Diyos. Hallelujah! Kasi para sa atin ito, hindi ibang tao makikinabang pang kundi tayo sa ikabubuti natin, sa ikalalago ng ating pananampalataya at sa ating kaligtasan din ito kung bakit natin ito ginagawa. So, lesson yan. Pag hindi tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, nawawala yung pananampalataya. So, huwag natin hayaan na mawala ang pananampalataya kasi kung mawala ang pananampalataya natin, paano tayo maliligtas? Hindi natin makakayang mapaglabanan ang mga hamon sa buhay. At hindi tayo makakarating sa langit kung mawawala yung pananampalataya natin. So, makinig tayo. Palagi makinig sa salita ng Diyos. Yan ang isang paraan para tayo ay lumakad sa pananampalataya. Pangalawa is sumunod sa ating nababasa o nalalaman na salita ng Panginoon. Sumunod sa salita ng Diyos. Okay? Sumunod tayo. Nakita natin kay Peter. Pagkarinig niya, hindi lang niya basta pinakinggan yung sabi ni Jesus na halika. Agad niyang sinunod. Ang agarang pagsunod sa salita ng Diyos ay pagpapakita ng totoong pananampalataya sa Panginoon. Totoong naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo ang kumakausap sa atin. Alam niyo itong Biblia? Ito lang ang libro, ito lang ang aklat na habang binabasa mo, binabasa ka niya. Ito ang libro na habang binabasa mo, binabago niya. Habang binabasa mo at pinaniniwalaan mo, binabago niya ang buhay mo. Binabago niya ang buhay mo. Kasi ito ay salita ng Diyos. Ang offer ng salita ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Diyos mismo. Kaya sabi niya dito, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Gayain natin si Peter. Napakarinig mo, kahit maraming naisisik, huwag mong pansinin yun. Yung salita ng Diyos ang inyong uunahin na sundin. Kasi itong salita ng Panginoon ay
Yan ang Diyos na nagsasabi. Siya ang kumakausap sa bawat isa sa atin. Hindi natin ma-experience ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi natin matanggap ang kasagutan ng ating mga panalangin kung hindi tayo susunod sa kanyang salita. Si Peter na-experience niya ang milagro na naglakad sa ibabaw ng tubig nung siya ay sumunod. Sinabayan niya yung pananampalataya niya sa pagsunod. Na-experience niya ang maglakad sa tubig. Na-experience niya ang milagro. Kaya, kung gusto natin ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, pagkarinig natin sa salita ng Panginoon, sumunod tayo kaagad. Sumunod tayo kaagad. Okay? So, tuloy-tuloy po na huwag natin huwag natin sabihin na, mamaya o bukas ko susundin. Hindi. Kasi nanakawin niya ng demonyo. Pero kung agad-agad kang sumunod, lalo kang lalagog, madali tayong lumago sa ating pananampalataya. Ano? Madaling nag-uugat, no? Mapapalalim ang ating connection sa Panginoon, mapapalalim ang ating pananampalataya, ang ating pundasyon sa salita ng Diyos. So, makinig tayo at aksyonan natin. Sumunod tayo, makita mo, talagang magiging matibay ang pundasyon ng inyong pananampalataya. At dapat lang na ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Kaya kung yan ang pundasyon ng pananampalataya mo, ang pundasyon ng buhay mo ay ang salita ng Diyos, yan ang immediately na gagawin mo. Kung ano ang pundasyon mo, iyan din ang paghuhugutan mo sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga desisyon na gagawin mo. Yan ang susundan mo. Kung ano ang pundasyon ng pananampalataya mo, yan at yan ang gagawin mo. Yan at yan ang susundin mo. Kaya kung ang Diyos ang pundasyon ng ating pananampalataya, ang salita ng Diyos ang pundasyon ng ating pananampalataya, tiyak na yan din ang agad-agad natin susundin. Yan ang agad-agad natin hahanapin pagka may mga desisyon na gagawin natin sa mga sa araw-araw na ating pamumuhay. Yan ang ating susundin. Kasi dyan na po nakaugat ang ating buhay, di ba? So, sumunod tayo. Walang nalulugi sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sa katunayan nga po, tayo ay kinakalugdan ng Panginoon kapag po agad-agad natin sinusunod ang salita ng Diyos. Kasi hindi yan lang pagpapakita ng pananampalataya, kundi nagpapakita na mahal mo talaga ang Panginoon. Na nire-respeto natin, iginagalang natin ang Panginoon. Kasi talagang pinapamuna natin na sumunod sa kanyang salita. At ang pangako ng Panginoon sa mga sumusunod sa kanyang salita, ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Tutugunin niya ang kanilang mga dasal. Kasi nakikita niya na talagang sumusunod sila. At ang isa pang mangyari, ang resulta kung palagi tayong sumusunod sa salita ng Diyos, hindi tayo maiisahan ng demonyo. Kung masunurin tayo, kahit anong nangyari, susunod tayo pa rin. Gagawin pa rin natin yung kalooban, yung naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ang mangyari, hindi ka maiisahan ng demonyo. Kaya, anong nangyari? Nababawasan ang paggawa ng kasalanan. Hindi lang nababawasan, talagang ang agad-agaran natin at patuloy natin pagsunod sa kalooban ng Panginoon, nakakayanan natin ihinto ang mga kasalanan na ating ginagawa. Kasi hindi na yung gusto natin, hindi na tayo ang naghahari sa ating buhay, kundi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang nagtatrabaho sa ating buhay. Kaya, hindi na natin maggawa yung mga kontra sa ating Panginoon. Nakakayanan natin habang sinusunod natin ang salita ng Diyos, lumalaki. Nagiging mas we become more strong, no? Nagiging malakas tayo at lumalaki yung presensya ng Panginoon. I don't know if it's the right term, na lumalakas ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Kaya, nakakayanan natin i-control ang ating sarili. Imbes na patulan mo yung nag-iinsulto sa inyo, hindi na. Dahil puno-puno ka ng banal na Espiritu at buhay na buhay yung salita ng Diyos na inyong napapakinggan araw-araw. Yan na ang gagawin mo. Hindi mo na papatulan yung kasalanan, hindi mo na papatulan yung ginagawa ng kasama mo na masama. Kundi ang ginagawa mo, ipinapanalangin mo na lang.
Diba? Pinapanalangin mo na lang. At nagbabasa ka na lang ng salita ng Panginoon. Kapag ginagawa mo yan, hindi ka talaga maisahan ng demonyo. So mga kapatid, at lalong-lalo ito, anumang bagyo ang darating, hindi ka natatakot, hindi ka nahihiya na lumapit sa Diyos dahil alam mo, na ang buhay mo ay nakasurrender sa Kanya, nakasunod ka sa Kanya, kaya anumang mga pagsubok ang darating, hindi ka matatakot dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Kaya sunod, patuloy tayo sumusunod sa salita ng Panginoon para everyday, hindi tayo natatakot. Everyday nandyan tayo nandyan yung confidence natin na hindi tayo binapabayaan ng Panginoon. Tingnan natin si Peter, di ba? Sumunod siya kaagad. Nakita natin, gumawa, na-experience niya ang milagro. Ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Pangatlo, look unto Jesus. Nakita natin kay Pedro, kahit na siya ay, dahil tumingin siya doon sa kanyang sitwasyon, tumingin siya doon sa malalaking alon, at sa malalakas na hangin na kanyang na i-experience, na tumatama sa kanya. Kaya siya ay lumubog. Pero nung siya ay nalubog, sabi niya, Jesus, tulungan mo ako. Kaya mga kapatid, pangatlo na gagawin natin, hindi lang tayo makinig sa salita ng Panginoon, hindi lang tayo tuloy-tuloy na sumunod. Pangatlo, patuloy tayo tumingin sa Panginoon Jesus. Look unto Jesus. Sa Panginoon tayo dapat mag-focus. Sa Panginoon tayo dapat tumingin. Huwag sa mga sitwasyon na kakatid. Kasi pag sa sitwasyon, sa circumstances natin tayo tumingin, o sa mga sitwasyon tayo tumitingin, babagsak tayo talaga. Pero, tumingin tayo. Patuloy tayo. Paano tayo tumingin sa Panginoong Jesus? Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Isipin natin yung mga salita ng Diyos na ating napapakinggan at yan ang ating panghawakan. Yan ang ating panghawakan at yan ang ating susundin. At makita natin, wow, hindi tayo lulubog. Mararanasan natin ang Panginoon na nag-guide sa atin. Ma-experience natin ang habag ng Panginoon. Makita natin na, wow, andyan ang kami ng Panginoon na tumutulong sa atin para hindi tayo babagsak. So mga kapatid, ano man ang ating na-experience, patuloy lang tayong makinig, sumunod at tumingin. Magtiwala sa salita ng Panginoon. Huwag tayo magpadala doon sa takot, sa mga experiences natin na hindi maganda kasi lalo kang mapapalay sa Panginoon. At huwag tayong magdepende sa ating mga nararamdaman, sa ating feeling. Kaya lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa mga nakikita natin, hindi sa ating mga emosyon o sa mga anuman ang sitwasyon natin. Kasi ang pabago-bago ang mga yan, manidistract lang tayo, tumingin tayo sa Diyos at tiyak na makikita natin kahit may mga risk, may risk para ma-experience natin ang magtiwala sa Panginoon. At kung pipiliin natin na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, makikita mo, wow, hindi ka talunan. Kahit may mga pagsubok, makikita mo na, wow, tagumpay ka pa rin. At the end of the day, makita mo, wow, tagumpay. Tagumpay pa rin tayo. Nakita natin na ang mabuti pa rin ang nanaig. Amen? So mga kapatid, ito ang aking maibahag sa umaga ito. Kahit anong mangyari, lumakad tayo sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pakikinig, pagsunod at pag-focus sa ating Panginoon. Makikita natin na hindi na tayo pababayaan. Nandyan ang kaligtasan. Tayo ay ligtas dahil ang Panginoon ang siya ang kasama natin. Amen? So, manalangin tayo mga kapatid. Purihin ka Panginoon sa umaga ito. Salamat sa pag-remind sa amin tungkol sa pananampalataya. Tulungan mo kami Panginoon na i-practice itong aming napakinggan upang aming matamasa ang araw-araw ninyong kapangyarihan sa aming buhay, hindi lang sa physical na kaligtasan, kundi sa lahat ng aspeto ng aming buhay, ma-experience namin na tulad ng ikaw ang Diyos na buhay na aming sinasamba, na aming sinusunod, na aming pinapakinggan araw-araw. At Lord, ikaw ang patuloy Panginoon na dalangin namin na patuloy mong dagdagan ang aming pananampalataya at patuloy mong ipakita ang mangusap ka sa pamamagitan ng aming speak to us in the level of our
understanding upang lalo ka pa namin makilala katulad ni Pedro, Panginoon. At maraming salamat sa patuloy na pagturo mo sa amin. In Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone. God bless mga kapatid. Ibalik ko po sa ating mga Pray palakpakan natin.